Inilahad ng isang testigo kung gaano kabilis ginamit ang confidential funds at iba pang pondo sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng pagdinig ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Kumuha tayo ng update sa pagdinig kay Vel Custodio live. Resource person na si Ramil Madriaga. Audrey, tiniyak ng resource person na si Ramil Madriaga na hindi siya napilitang sumulat ng kanyang mga affidavit. Ayon kay Madriaga ay kusang loob niyang ibinigay ang kanyang mga testimonya sa harap ng House Justice Committee. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Hindi napigilan ni Ramil Madriaga na dati umanong aide ni Vice President Duterte ang maging emosyonal habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit. Inilahad niya ang umano'y paghahati ng malalaking halaga ng pera sa utos ng bise. Ayon sa kanya, noong December 20, 2022, inutusan siyang makipag-ugnayan kay Colonel Dennis Nolasco para sa mga delivery sa Laguna at Quezon City. Aniya, 4 na duffel bag na may lamang tinatayang 30 hanggang 35 million pesos bawat isa ang kinuha sa DepEd at ipinamahagi sa iba't ibang destinasyon. Inamin din niya na kumuha siya ng 1 milyong piso bilang kanyang bahagi at mga bundles ng pera ang laman ng mga bag. Giit niya, hindi 11 days, kundi mas mabilis na naggastos ang 125 million confidential funds. Naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. Inamin din ni Madriaga na nagsilbi siyang umanong dami para sa milyong pisong transaksyon na may kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsumite naman ng waiver of bank secrecy si Madriaga bago lumisan sa hearing para makross-examine ng kanyang bank accounts ang mga pahayag na sa supplemental affidavit. Ayon naman sa legal counsel ng bise, si Madriaga ang weakest link ng impeachment case laban kay VP Sara. Giit niya, hindi mapatutunayan ang mga paratang tungkol sa cash deliveries at phone transaction at kulang ito sa kredibilidad. Audrey, bukod dito ay dinidig din ng House Committee ang 36 specimen signature na umano'y isinumite ng National Bureau of Investigation kaugnay ng mga nakatanggap na confidential funds. Batay sa ulat ng PSA ay wala sa official record nila ang mga pangalan na nakatanggap na confidential funds. Kabilang dito ang Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at Michael Secuya. Maliban na lang ang isang Irene Tan na isang common name. Bagamat binigyan ng pagkakataon na makapagsalita o maibahagi ang posisyon ng Vice Presidente ay hindi ito sumipot sa pagdinig. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.